41 taon na siya sa mundong ito. 18 sa mga taong yon ang ginugol niya sa likod ng kamera sa kagubatan ng Afrika. Lahat ay nadokumento na ni David. Ang malupit na karahasan ng mga mandaragit na lumalapa sa kanilang biktima. Mga kawan ng elepante na naglalakad sa gitna ng bagyong alikabok. Ang nakamamanghang bilis ng mga leopardong may batik habang hinahabol ang mga gazelle. Wala nang anumang bagay sa malupit na tanawin na ito ang makapagpapagulat pa sa kanya. O iyon ang akala niya. Nang hapon na iyon, nasa tuktok mismo ng langit ang araw, parang hurno sa itaas. Ang init ay nagpapaikot sa abot-tanaw na parang natutunaw na laso. Nagpwesto si David sa ilalim ng matinik na punong akasya. Tinipid ang kanyang tubig habang sinusuri ang paligid para sa susunod na kuha. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Sa malapit, nag-aaway ang mga ibon sa kanilang mga pugad. Pagkatapos, may nakuha ang kanyang pansin. 200 metro ang layo. May gumagalaw sa tuyong palumpong. Maling galaw, putol-putol. Pasuray-suray, agad na itinaas niya ang kanyang telephoto lens. Pinihit ng kanyang mga daliri ang focus ring. Lumiwanag ang larawan sa kanyang display. Huminto ang kanyang paghinga. Isang batang lalaking cheetah, butot balat, halos patay na, kinaladkad ang sarili sa tuyong damuhan. At nakapulupot sa kanyang baywang isang itim na gomang gulong, nakahukay ng malalim sa kanyang laman. 15 taon sa kagubatan, di mabilang na kalunos-lunos na tanawin ang nasaksihan. Pero ito ay galing sa isang bangungot. 3 hakbang pa ang nagawa ng cheetah. Pagkatapos ay huminto, bahagyang nanginig ang kanyang mahabang mga binti. Ang mga tanyag na maitim na guhit mula sa kanyang mga mata hanggang sa kanyang panga. Ang kilalang linya ng luha ay namumukod tangi sa kanyang maputik at kusot na balahibo. Mabilis na pumipintig ang kanyang tadyang, maliliit at kulang na paghinga. Dinudurog ng gulong ang kanyang mga baga. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, pinilit niyang sumulong muli. Bawat galaw ay ubos na ang lakas niya. Isang naglalakad na kalansay na tumatangging bumagsak. Lumapit si David, dahan-dahan, maingat, hindi nagbabanta, lalong naging malinaw ang pagkawasak sa bawat hakbang. Namamatay sa gutom ang hayop na ito. Bawat buto ay kitang-kita sa ilalim ng kanyang may batik na balat. Pinakamalala ang bahagi sa paligid ng gulong, wala ng balahibo, pinalitan ng hilaw na laman, nadurog, nagka-impeksyon, tumutulo. Hindi tinangkang tumakas ng cheetah, walang banta, walang depensibong tindig. Tinitigan lamang niya si David ng kanyang mga matang kulay amber. Ang mga matang iyon ay may taglay na lampas sa pagkakaiba ng uri, desperasyon, pagkapagod, isang tahimik na pakiusap. Lumuhod si David sa alikabok, sinuri ng mabuti ang bilangguan ng goma. Lumana ang gulong, kupas at basag na dahil sa araw. Ang loob nito ay puno ng matigas na material na naipon sa loob ng maraming buwan. Marahil mga taon, ano ang nangyari sa iyo? Paos ang boses ni David. Gaano katagal mo nang dala ito? 24 na buwan ang nakalipas. Pinintahan ng tag-ulan ang sabana ng berde at ginto. Ang liwanag ng hapon ay banayad na tumatama sa damuhan, mainit at malambot. Isang babaeng cheetah ang nagpapahinga sa isang bunton ng anay, minamasdan ang kanyang teritoryo. 3 batang hayop ang nagugulong sa damuhan sa ibaba niya. 7 buwan ang edad, maliliit pa, walang takot, puno ng walang ingat na lakas na maaring pumatay sa mga batang mandaragit o humubog sa kanila bilang mga manlulupig. Ang pinakamalaking lalaki, ang pinakamatapang, palaging unang nag-iimbestiga, palaging lumalampas sa hangganan. Ang kuryosidad na iyon ang magpapahamak sa kanya. Malapit sa isang lumang daanan, kalahating nakatago sa mga ligaw na halaman, may dayuhang bagay na sumisira sa natural na tanawin.
isang itinapon na gulong, itinapon ng iligal ng mga tao na hindi kailanman malalaman ang kahihinatnan ng kanilang kapabayaan. Agad itong natuklasan ng mga batang hayop. Sinugod nila ito, binuno. Nagpalitan sila ng pagpasok ng kanilang mga ulo sa butas sa gitna. Pinanood ng matapang na maliit na lalaki ang kanyang mga kapatid. Pasok, labas. Pasok, labas. Madali. Sinubukan niya ito, ulo sa loob, madali, ulo sa labas, walang problema. Pero ang kuryosidad ay isang gutom na bagay. Paano kaya kung buong katawan niya? Iniunat niya ang kanyang mga harapang binti sa butas. Gumalaw pasulong. Ang kanyang makitid na dibdib ay dumaan ng walang hadlang. Pagkatapos, ipinagkanulo siya ng pisika, lumiit ang goma. Hinawakan ang kanyang katawan na parang ahas. Mahigpit na pinipisil ang kanyang mga tadyang. Sumabog ang takot sa kanyang maliit na katawan. Kumawala siya. Pumilipit, kinalmot ang lupa. Pero bawat pagpupumiglas ay lalong nagbabaon sa gulong. Lalong humihigpit. Isang sigaw ang lumabas sa kanyang lalamunan, mataas at tumatagos. Ang desperadong iyak ng isang batang cheetah na takot na takot. Agad itong narinig ng kanyang ina. Naabot niya ang lugar sa loob ng ilang segundo. Nakita ang kanyang anak na nakulong. Agad na nilabanan ang problema ng buo niyang lakas. Kumagat ang kanyang mga panga sa goma. Hinila niya, binunat. Nagbago ng posisyon at sinubukan muli. Pero ang mga panga ng cheetah ay dinisenyo para sa isang layunin lamang, ang pagkapit sa lalamunan upang sakala ng biktima. Wala itong lakas na pandurog tulad ng mga leon o hyena. Sinipsip ng gulong ang bawat pagsisikap. Bahagyang umunat, bumalik sa dati. Sinubukan niya ng ilang oras. Buong gabi, pinanood siya ng kanyang ibang mga anak mula sa malayo, nalilito at natatakot. Pagdating ng umaga, walang nagbago. Nanatiling nakakabit ang gulong. Ang mga araw ay naging mga linggo. Lumaki ang batang hayop. Ang gulong ay hindi. Ang dating mahigpit ay naging nakasasakal. Humukay ang goma sa kanyang lumalaking mga kalamnan. Pinipisil ang kanyang lumalawak na tadyang. Ginawang patuloy na laban ang bawat paghinga. Natuto ng mangaso ang kanyang mga kapatid. Nagsanay sa kanilang mabilis na pagtakbo. Pinino ang kanilang kakayahang kumubra ng biktima sa pamamagitan ng mabilis na pagliko. Siya ay manonood lamang. Hindi makabuo ng bilis ang kanyang nasirang katawan. Hindi makapagpilipit. Hindi makagawa ng anumang kailangan ng cheetah para mabuhay. Naging pabigat siya. Sa mga pangangaso, ang kanyang presensya ay nagbababala sa mga biktima. Ang kawalan niya ng kakayahang makasabay ay nanganganib sa buong pamilya. Isang umaga, nagbago ang lahat. Tumayo ang kanyang ina sa harap niya. Ang kanyang katawan ay nagsasalita ng paghihirap. Mahinang tumawag siya, hindi ang matalas na mga tunog ng komunikasyon, kundi isang mas mababa, mas malungkot, isang tunog ng paalam. May dalawa siyang malusog na anak na may pagkakataon pa. Ang pagsamang kasama ang kanyang nakulong na anak ay nangangahulugan ng pagmamasid sa lahat silang mamatay sa gutom. Ang matematika ng kaligtasan ay walang awa. Idinampi niya ang kanyang ilong sa mukha niya sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay tumalikod siya. Pinangunahan ng kanyang ibang mga anak palayo patungo sa mga burol sa silangan. Pinanood sila ng batang lalaki habang lumiliit. Pinanood hanggang sa tuluyang nawala. Huminto ang kanyang ina nang minsan lumingon sa distansya sa pagitan nila. Pagkatapos ay wala na siya, nag-iisa. Tunay nang nagsimula ang bangungot. Kung walang bilis, imposible ang pangangaso. Nabuhay siya sa anumang tirang itinapon ng kagubatan. Mga bulok na labi na kahit mga buwitre ay tinanggihan. Mga butong nalinis na ng mga hyena na may mga bakas na lamang ng litid. Natuto siyang basahin ang mga ibong umiikot. Natuto kung aling mga bangkay ang maaaring may natitira pang makakain. Natuto siyang umalis kapag lumalapit ang mas malalaking mandaragit
dahil ang paghaharap ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Buwan-buwan ay bumibigat ang gulong, pumasok ang dumi sa bawat puwang, tumigas ang putik sa panahon ng tag-ulan, patuloy na naipon ang mga basura. Ang nagsimula bilang ilang kilo ay naging nakapanlulumo na bigat, walang ginhawa ang tulog. Ang laki ng gulong ay itinaas ang kanyang baywang mula sa lupa, pinipilit ang kanyang leeg sa hindi natural na anggulo. Bawat gabi ay nangangahulugan ng oras ng kakulangan sa ginhawa na may mga sandaling pagkatulog dahil sa labis na pagod. Nabago ang kanyang kalansay sa paligid ng hadlang. Ang mga tadyang ay kumurba papalob kung saan dapat sana ay lumawak. Pumilipit ang kanyang gulugod para makabawi. Ang simpleng paghinga ay naging pahirap. Ang pinakamabilis na hayop sa lupa ay naging isang nilalang na halos hindi makalakad. Ilang gabi nakahiga ng pilipit sa kadiliman, marahil ay hiniling niya ang kamatayan. Marahil ay nanaginip siya tungkol sa mga pagtakbo na hindi niya kailanman magagawa, sa mga pangangaso na hindi niya kailanman matatapos. Pero ang likas na udyok ay walang tigil. Hindi ito nakikipag-ayos, hindi ito sumusuko. Patuloy siyang humihinga, patuloy na gumagalaw, patuloy na nabubuhay sa loob ng 730 araw hanggang sa isang photographer ang nagkataong naghanap ng lilim sa ilalim ng maling punong akasya. Kinuha ni David ang kanyang tubig, lumapit ng maingat, ibinuhos niya ang tubig sa basag na lupa, sinundan ng mga mata ng cheetah ang maliit na tubig, pero hindi maayos na makatiklop ang kanyang katawan. Hinaharangan ng gulong ang galaw na kailangan para ibaba ang kanyang ulo. Walang pag-aatubili, tumabo ng tubig si David sa kanyang palad. Iniabot ang kanyang kamay sa nguso ng hayop. Lumabas ang isang magaspang na dila, mahina, mabagal, lubos na nagpapasalamat. Nakakonekta ang satellite phone ni David sa pangalawang pagsubok. Ipinadala niya ang mga koordinado. Inilarawan ang emerhensya sa maikling pangungusap. Ang sagot ay dumating, minimum na 60 minuto bago dumating ang rescue unit. Maaring wala na siyang 60 minuto, sagot ni David. Bilisan ninyo. Naputol ang koneksyon, naghintay ang tao at cheetah nang magkasama sa ilalim ng araw ng Afrika. Lumipas ang 30 minuto. Patuloy na nag-alok ng tubig si David, mahinang nagsasalita. Minomonitor ang mababaw na paghinga ng hayop. Pagkatapos, isang tunog ang lumutang sa damuhan. Malayo pero hindi mapagkakamalian. Mga tawag na parang pagtawa ang kakaibang tunog ng mga spotted hyena. Itinaas ni David ang kanyang kamera. Sinuri ang abot tanaw. Bumagsak ang kanyang tiyan. Isang grupo ng 12, marahil 14, patuloy na lumalapit mula sa hilagang kanluran. Ang mga ilong ay sinisigpit ang hangin, nalanghap nila ang kahinaan, nalanghap ang pagkakataon. Humigpit ang pormasyon habang lumalapit sila. Ang mga mata ay maliwanag sa pag-asa. Mabilis na sinuri ni David ang kanyang mga pagpipilian. Walang sasakyan, walang silungan, walang tulong. Ang pag-iwan sa cheetah ay nangangahulugan ng paghatol sa kanya sa isang malupit na kamatayan. Ang pagtigil ay nangangahulugan ng panganib na maranasan ang parehong kapalaran. Mag-isip ang kanyang bag ng kamera, ang drone. Nanginig ang kanyang mga kamay habang inaayos niya ang aparato. Binuksan ang controller. Humugong ang makina at umakyat sa mainit na hangin. Ipinadala niya ito na sumisigaw patungo sa mga hyena. Agad ang epekto. Nagkalat ang grupo sa kakaibang nilalang na humuhugong. Nalilitong mga ungol, hindi siguradong pag-atras. Sinamantala ni David ang pagkakataon. Ibinaba ang drone sa pagitan ng mga individual. Pinagana ang emergency flare. Sumabog ang pulang usok sa buong lugar. Tumama ang projectile ng direkta sa isang hyena. Sumigaw ang hayop at tumakbo. Sumunod ang iba. Nawasak ang pormasyon sa kaguluhan. Patuloy na umatake si David. Kumikislap na mga ilaw, agresibong mga galaw,
Ang mga propeller ay sumisigaw sa pinakamataas na tunog. Umatras ang grupo ng 50 metro. 6 pero hindi sila ganap na nagkalat. Umikot sila sa malayo, nanonood, nagkakalkula. Ibinaba ni David ang drone. Pinalitan ng ubos na baterya. Susubukan nilang muli. Alam niya ito. Alam nila ito. Ang mga minuto ay lumipas na parang mga oras. Pagkatapos alikabok na tumataas sa timog na abot-tanaw. Ang ingay ng isang paparating na sirena. Huminto ang rescue vehicle sa isang ulap ng pulang alikabok. 3 figura ang mabilis na lumabas. Si Dr. Helen, isang veteranong veterinaryo na gumugol ng 2 dekada sa pag-aalaga ng mga hayop sa Africa. 2 bihasang field assistant na may dalang mga kagamitan, sinuri ni Dr. Helen ang improvisadong depensa ni David. Magaling ang ginawa mo sa drone, ang pagpapainom ay malamang na nagbigay sa atin ng mahalagang oras. Lumuhod siya sa tabi ng cheetah. Inilagay ang kanyang stethoscope sa dibdib nito. Ilang segundo ang lumipas. Tumindi ang kanyang ekspresyon. Malubhang na kompromiso ang puso, ang temperatura ng katawan ay bumaba ng malaki sa normal. Kinumpirma ng portable blood analyzer ang pinakamalala, dehidrasyon sa kritikal na antas, malnutrisyon na nagdudulot ng stress sa mga organo, aktibong impeksyon na kumakalat sa kanyang sistema, maingat na sinuri ng koponan ng gulong. Hinawakan ni Dr. Helen ang goma at sinubukang ilipat ito, ganap na hindi gumagalaw. Inilagay ng isang assistant ang portable scale sa ilalim ng hadlang, kumislap ang mga numero sa digital display. 20 kilo. 20 kilo ng gulong at siksik na mga basura. Dinadala araw-araw, bawat oras. Sa loob ng 2 taon, saglit na nagtipo ng koponan, limitado ang mga pagpipilian. Masyadong mapanganib ang karaniwang sedasyon, anunsyo ni Dr. Helen. Hindi kakayanin ng kanyang puso ang buong anestesya. Gagamit tayo ng kaunting kemikal na interbensyon. Mananatili siyang bahagyang mulat sa buong proseso, mapanganib. Pero ang alternatibo ay ang pagmamasid sa kanyang kamatayan. Nagkabisa ang magaan na sedasyon sa loob ng ilang minuto. Bumagsak ang mga talukap ng cheetah, bahagyang lumuwag ang kanyang mga kalamnan, pero nanatili ang kamalayan sa mga matang kulay amber. Nagsuot ng reinforced gloves si Dr. Helen. Sinimula ng mahirap na proseso ng paghuhukay ng mga basura mula sa loob ng gulong. Nagpatuloy ang trabaho ng halos 40 minuto. Ang lumabas ay isang talaan ng pagdurusa, lupang siksik na parang bato, mga piraso ng patay na halaman, tuyong dumi, mga bulok na insekto, mga uod na nanirahan sa mga impektadong sugat sa ilalim. 8 kilo ng material ang naalis. Gumaan ang gulong, pero nakakabit pa rin ito sa kanyang katawan. Iniksyon ng lubricant sa mikroskopikong puwang sa pagitan ng goma at nasirang laman. Nagposisyon ng koponan sa paligid ng hayop. Sabay-sabay, pataas, sa aking bilang. 4 na pares ng kamay ang humawak sa gulong. Ngayon, hinila nila, gumalaw ang goma, umakyat ng 5 sentimetro. Pagkatapos ay 7, kumislap ang pag-asa. Pero sa pinakamalawak na bahagi ng kanyang deforming tadyang, naging ganap ang paglaban. Malakas na umungol ang cheetah, isang sigaw ng purong paghihirap. Pumilipit ang kanyang katawan laban sa kanilang hawak. Tigil! Utos ni Dr. Helen, mababali natin ang kanyang mga tadyang. Binitawan ng lahat, umatras, nagpalitan ng matatalo na tingin. Kumalat ang katahimikan sa sabana. Mabigat ang buntong hininga ni Dr. Helen. Puputulin natin, wala nang ibang paraan. Lumabas ang circular saw mula sa equipment case, diamond-edged blade na dinisenyo para sa mga emergency extraction. Maingat na sinuri ni Dr. Helen ang konstruksyon ng gulong. Mga steel reinforcement wire sa buong goma. Kung gumalaw siya sa maling sandali, ang blade ay maaaring
Hindi niya natapos ang pangungusap. May kailangang ganap na pigilan siya. Humakbang pasulong si David bago siya mapigilan ng pag-aalinlangan. Ako na. Nagtagpo ang kanilang mga mata, isang pagkakaunawaan ang dumaan sa pagitan nila. Ibinaba ni David ang kanyang sarili sa likod ng cheetah. Ibinalot ang kanyang mga braso sa ulo at itaas na katawan ng hayop. Hinila siya nang malapit sa isang bagay na parang yakap. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso laban sa kanyang sariling dibdib. Nalanghap ang impeksyon at takot at pagkapagod. Samahan mo ako, bulong niya malapit sa gusot na tainga. Malapit na tayong matapos dito. Pinatibay ni Dr. Helen ang kanyang mga kamay. Magsisimula na. Sumigaw ang lagari na buhay, tumama ang mga ngipin na bakal sa goma, lumabas ang mga itim na particle. Nang tumama ang blade sa nakabaon na kawad, bumuhos ang mga sparks na parang mga alitaptap. Nangatog ang cheetah sa takot. Humagupit ang mga kuko sa braso ni David. Lumabas ang dugo mula sa magkakatulad na mga sugat. Humigpit ang hawak ni David. Hindi siya bumitaw. Napanatili ni Dr. Helen ang perpektong kontrol kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Unti-unting sumusulong ang pagputol. 15 minuto, ganap na nahiwalay ang unang bahagi. Ang kabilang bahagi ay tumagal ng 12 minuto. Sa wakas, pumutol ang blade sa huling hibla ng reinforcement wire. Nahulog ang gulong, tumama sa lupa ng mahina, katahimikan. Lahat ay nakatitig sa itinago ng goma sa loob ng 2 taon. Ang nakalantad na katawan ay isang tanawin ng pagkawasak. Wala ng balahibo, hilaw at bulok na laman lamang. Ang pattern ng gulong ay literal na nakaukit sa kanyang laman. Malalim na mga bakat sa kalamnan. Kumikislap ang puting buto kung saan nilamon ng impeksyon ang lahat. Agad na kumilos si Dr. Helen. Binaha ng antiseptiko ang mga sugat, iniksyon ang mga antibiotiko, inilagay ang mga IV line para sa fluid resuscitation. Nakahiga ng hindi gumagalaw ang cheetah sa lahat ng ito. Pagkatapos, may nagbago, lumawak ang kanyang dibdib. Hindi ang mababaw at limitadong paghinga ng dati. Isang tunay na hininga, malalim, kumpleto. Napuno ang kanyang mga baga sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Bahagyang lumiwanag ang mga matang kulay amber. May bumalik sa kanila. Isang kislap na halos namatay na. Kakaiba ang paglipas ng oras pagkatapos noon. 10 minuto ang lumipas, marahil 15. Gumalaw ang cheetah. Iniunat niya ang kanyang mga harapang binti. Kumapit ang mga kuko sa lupa. Sinubukan niyang tumayo. Bumagsak siya. Sinubukan muli. Bumagsak muli. Ang ikatlong pagsubok ay kakaiba. Nanginginig ng husto ang mga kalamnan. Nanginginig ang mga binti sa ilalim ng halos walang bigat. Pero kahit papaano, imposible man, tumayo siya, nakatayo. Walang hadlang. Malaya sa nakapanlulumo na bilangguan sa unang pagkakataon mula nang siya ay isang batang hayop. Nag-aligid siya ng mapanganib. Maaaring ibuwal siya ng malakas na hangin. Pero nanatili siyang nakatayo. Naramdaman ni David ang luha na naiipon sa kanyang mga mata. Sinimulan ng koponan ang pagkolekta ng mga kagamitan. Tahimik na gumagalaw upang hindi maistorbo ang marupok na sandali. Pagkatapos, mabilis na lumingon ang ulo ni Dr. Helen patungo sa silangang damuhan. Ang tunog na iyon muli, mas malapit na ngayon. Bumalik ang grupo ng hyena, 14 na malakas, kumakalat sa isang pormasyong palibot. Mas maingat kaysa dati, pero lakas ng loob dahil sa oras, dahil sa gutom. Patuloy silang sumusulong, nakikita ang mga ngipin, nakatayo ang mga balahibo. Nagmadali ang rescue team para sa mga tranquilizer rifle. Hindi sapat ang bala para sa ganitong dami ng mandaragit. Pagkatapos, gumawa ng hindi maipaliwanag na bagay ang batang cheetah. Sa kanyang nanginginig at wasak na mga binti, inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ni David at ng paparating na banta.
Isang mababang chirping growl ang lumaki sa kanyang lalamunan. Wala talaga siya sa kondisyon para lumaban. 2 taon ng pagdurusa ang sumira sa kanyang katawan. Halos hindi siya makatayo. Wala siyang pagkakataon laban sa isang hyena, lalo na sa isang buong grupo. Pero tumayo siya roon, pinoprotektahan ng tao na nagpakita sa kanya ng kabutihan. Naramdaman ng mga hyena ang kanyang kahinaan. Pinabilis nila ang kanilang paglapit. 40 metro, 30, 20. Lumalakas ang babala ng cheetah, mas desperado, 15 metro. Naghanda ang grupo na sumalakay. Pagkatapos, isang pagsabog ng tunog mula sa likod ng mabatong bunton na 70 metro ang layo. Matalas na mga tahol, isang tumataas na ungol na tila nanginginig sa galit, ang hindi mapagkakamali ang tunog ng isang matandang cheetah sa buong threat display. Natigilan ng mga hyena sa kalagitnaan ng hakbang. Mula sa likod ng mga bato lumabas ang isang babae, makinis, makapangyarihan, perpektong may batik na balat na kumikislap sa mga kalamnan, mga mata na naglalagablab ng higit pa sa agresyon. Galit ng isang ina, sumugod siya pasulong. Ang kanyang pagtakbo ay purong tula, ang paputok na bilis na ginagawang pinakamabilis na mananakbo ang mga cheetah sa kalikasan. Naabot niya ang 70 metro sa ilang tibok ng puso. Tumama ang kanyang harapang paa sa nangunguna na hyena ng may mapaminsalang lakas. Gumulong palayo ang mandaragit, sumisigaw. Lumiko siya, sinugod ang isa pa, pagkatapos ay isa pa. Nakabuka ang mga pangil, nakaunat ang mga kuko, bumagsak ang grupo. Tumakas sila sa lahat ng direksyon. Ang 50 metro ay naging 100. Ang 100 ay naging 200. Wala na, nawala sa matangkad na damo. Nagbantay ang babae hanggang sa sigurado na siya. Pagkatapos ay lumingon siya. Natagpuan ng kanyang tingin ang batang lalaki. Walang gumalaw sa mahabang sandali. Huminto ang paghinga ng sabana. Dahan-dahan lumapit siya. Nawala ang kanyang agresibong tindig. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Maingat na lumapit sa kanya. Idinampi niya ang kanyang ilong sa mukha niya. Malalim na huminga. Gumalaw sa kanyang leeg, kanyang mga balikat, kanyang wasak na katawan, natututo sa pamamagitan ng amoy ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Pagkatapos ay sinimulan niya siyang alagaan. Marahang gumalaw ang kanyang dila sa kanyang mga sugat. Nililinis ang mga ito ng may pasensya at malambing na mga haplit. Natagpuan ng ina ang kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay ni David. Kinuha niya ang kanyang kamera, inalis ang memory card, ikinonekta ito sa kanyang portable display. Binalikan niya ang 3 buwang naka-archive na mga larawan mula sa rehiyong ito. Sinuri ang mga background na hindi niya kailanman maingat na pinag-aralan. Nandoon, isang malayong figura sa sulok ng isang larawang sunrise. Halos hindi nakikita. Nakakita siya ng isa pang larawan at isa pa, ang parehong babae, palaging nandoon, palaging nagmamasid mula sa malayo. Hindi siya umalis kailanman. Matapos iwan ang kanyang nakulong na anak upang iligtas ang kanyang ibang mga supling, matapos ang imposibleng pagpili, hindi siya lumipat sa bagong teritoryo tulad ng karaniwang ginagawa ng mga cheetah. Nanatili siya. Sa loob ng 2 taon umikot siya sa lugar na ito. Nag-iisa, nabubuhay sa gilid ng kanyang dating saklaw. Pinapanood ang kanyang naghihirap na anak mula sa malayo. Hindi niya siya matulungan, hindi niya siya mapalaya, hindi man lang siya makarating ng malapit ng hindi inilalagay sa panganib ang buhay nilang dalawa. Pero maaari siyang magmasid, maaari niyang kumpirmahin araw-araw na humihinga pa rin ito at maaari siyang maghintay para sa sandaling maaaring kailanganin siya. Dumating na ang sandaling iyon. Natapos ang pag-aalaga, tumayo ang ina, naghintay. Tinipon ng kanyang anak ang natitirang lakas. Itinulak ang sarili pataas. Tumayo sa tabi niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, magkasama sila.
nagsimula silang maglakad, dahan-dahan, pakanluran patungo sa mga burol na hinuhuli ang namamatay na liwanag ng hapon. Madalas na natisod ang batang lalaki. Natututo pa rin ang kanyang katawan na umiral ng walang pasan. Sa tuwing natitisod siya, humihinto ang kanyang ina. Naghihintay, hindi kailanman sumusulong nang wala siya. Itinaas ni David ang kanyang kamera sa huling pagkakataon. Nakuha ng telephoto lens ang dalawa habang umaakyat sa tuktok ng gulod. Dalawang anino laban sa kulay amber na langit. Ang mas maliit na figura ay bahagyang nakasandal sa mas malaki. Pagkatapos ay bumaba sila sa malayong dalisdis at nawala. Ibinaba ni David ang kamera, hindi tumigil sa panginginig ang kanyang mga kamay. Tumayo si Dr. Helen sa tabi niya. Mahina ang kanyang boses. Ibinalik mo sila sa isa't isa. Mahalaga iyon. Walang masabi si David. Pinanood niya ang walang laman na burol, ang espasyo kung saan sila nawala. Tiniis ng pag-ibig ng isang ina ang lahat. 2 taon nang walang magawa na pagmamasid. Ang paghihirap ng pag-iwan sa kanyang anak. Gutom, pag-iisa, ang patuloy na banta ng mga mandaragit. Wala sa mga ito ang sumira sa kanya. At ngayon matapos ang di mabilang na mga pagsikat at paglubog ng araw na ginugol sa pag-ikot mula sa malayo, hindi makatulong, hindi makaalis, sa wakas naiuwi siya ng pag-ibig na yon, wakas.